Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong kaibigan, kalusugan at kapayapaan. Ito pong muli tayo para maghatid ng magandang balita sa inyo tungkol sa ating kalusugan sa pang-araw-araw. Nabanggit ko kanina lang ang halaga ng simoy ng hangin at pagpapasikat sa araw. Ngayon naman po ay dadagdag natin na ay ang ehersisyo. Ang tatlong basic na ito ang pinakamahalaga para makamit natin ang totaling pinakamaganda sa kalusugan. Ang simoy ng hangin, sikat ng araw, at ang ehersisyo. Napakahalaga po ng tatlong yon. Hindi po na dapat nawawala yon kung gusto nating maging malusog ang ating katawan. Ngayon, sa ehersisyo naman po tayo. Dumako na po tayo rito at umpisahan. Ehersisyo. Mas maganda ang sirkulasyon ng dugo kung dadalasan ng pag-ehersisyo. Kung ang mga gawaing pag-iisip ay sasamahan din ng pag-ehersisyo ng katawan, magiging mas malinis ang dugo. Ang dumi ng katawan ay madaling mapapalabas at panibagong lakas at sigla ang mararanasan ng bawat bahagi ng katawan. Halos kalahati ng buong timbang ng katawan ay natatagpuan sa mga himay-himay ng kalamnan na ayon sa mga siyentipiko ay umaabot sa bilang na 600. Nilayo ng dakilang Diyos na kalikasan na ang lahat ng ito ay dapat na palaging kumikilos upang panatilihin ang anyong bata at kalusugan. Di ho ba nyo napapansin? Karamihan nga ho sa mga nag-ehersisyo, kahit yung mga nakakasalubong nyo lang na nagja-jogging, di ho ba mas mukhang bata nga sila at mas mukhang masigla kung titingnan. Kasi nga ho, laging nagagalaw ang katawan nila, lagi silang nag-ehersisyo. Napakaganda po nun. Isang malaking kamalian sa makatuwid ang isiping walang gaanong kinalaman ng ehersisyo sa pagpapalusog. Ang mga kalamnang palaging binabanat ay di kaagad napapagod. May reserbang lakas na maaaring gamitin at nakapagtitipid pa ng 30% ng lakas kaysa sa mga kalamnang hindi masyadong nababanat. Kung gayon, kailangan ang ehersisyo upang palakasin ang mga nangihina at nalalambot na himaymay ng kalamnan. Pagagandahin din naman ng tamang ehersisyo ang postura o tindig ng katawan. Ang mga madalas na nag-ehersisyo ay mas malusog at mas anyong bata kaysa doon sa mga taong hindi pala ehersisyo. Tama po yun. Ang mga taong di rin nag-ehersisyo ay walang paraan upang pawiin at paginhawahin ang pagkahapo ng isip, mental stress. Ang mga taong may mahina at hindi masyadong ginagamit ng mga paa at binti ay mayroon din namang mahina at malambot na isipan. Kaya ho pala tama na ang sa eskwelahan, no? Pabatukin ang bata sa kanilang mga room. Pinag-ehersisyo muna ng kanilang mga guro. Tama po yun. Para kahit papano pag nabanat ang katawan, nagiging mas maayos ang kanilang pag-iisip. Nagkakaroon na sila ng detalyadong ano. Ngayon, ano ang ehersisyo? Panlunas. Ang katamtamang ehersisyong pagkatapos kumain, katulad ng malumanay na paglalakad, ay walang kasing husay na paraan upang tumulong sa gawaing pagtunaw ng pagkain at sa pagpapalabas ng dumi. Sa makatuwid, ang mga taong nahihirapang dumumi ay kailangan banatin ang kanilang mga binti sa paglalakad pagkatapos kumain. Ang ehersisyo ay mahusay din naman para sa nervyos at sa adrenal glands. Ito ay tumutulong sa pagkakaroon ng sapat na bilang ng steroids na siyang tumutulong upang makayanan ng tao ang mga suliraning emosyonal at pagkabagabag sa makatuwid upang maiwasan ang mga karamdamang sanhi ng pagkabagabag, stress, na katulad ng alta presyon, insomnia, colitis, ulcer, di pagkatunaw, hirap sa pagdudumi, mga karamdaman sa balat, allergy, nervyos, hirap sa pagreregla at marami pang iba. Dalasan ang pag-ehersisyo. Yun lang po pala ang sagot. At magpahinga kung kinakailangan. Napakaraming nagagamot po ng ehersisyo, di po ba? Ayon sa aking nabanggit sa librong ito, natuklasan ni na Dr. Kramer at ng kanyang mga kasamahan na ang mga taong nagsasagawa ng tinatawag na aerobic exercises
sa mahabang panahon ay nakakaranas ng mas mababang antas ng pulso ng dugo. Ang ibig sabihin ay nabawasan na ang bilang ng tibok ng puso. Bagamat ganon pa rin dami ng dugo na binobomba nito mula sa puso patungo sa lahat ng bahagi ng katawan. Binabawasan ng wastong ehersisyo ang bilang ng taba at kolesterol sa katawan. Kung kaya't naiiwasan ang pagkakaroon ng arteriosclerosis, paninigas at pagkabanat ng mga ugat. Binabawasan pa di umano ng ehersisyo ang triglycerides sa dugo ng 50% at ang kolesterol ng 10%. Ayon sa naturan pa ring pananaliksik, na obserbahan din na sa pamamagitan ng ehersisyo, ang bilang na tinatawag na high density lipoprotein sa dugo ay tumataas na hanggang 20%. Ang ibig sabihin nito, ang posibilidad na magkaroon ng atake sa puso, ang isang tao ay nababawasan. Napakaganda, pati alta presyon, sakit sa puso ay nawawala kung ang tao ay pala ehersisyo. Ang malalim na paghinga at pati na ang pag-awit ay nakakabuti rin sa malusog na paggawa ng mga bagay. Kung nakadadama ng pagkahapo, kailangan lamang na huminga ng malalim, samantalang nakatayo ng tuwid na tuwid ang gulugod, spine, at ang dibdib ay lapad na lapad. Kung ang parang ito ay matututunan ng lubos, nakagiginhawa at nakakapagpapatulog pa. Ang matuloy namang paglakad ay nakakatulong upang makalanghap ng maraming oksiheno sa hangin at upang ihinga ng palabas ang maduming carbonic acid gas. Sanhi nito, nagkakaroon ng mas malinaw na pag-iisip, mas alisto, maliksing katawan at mas malakas na resistensya laban sa pagkapit ng maraming sakit. Napakaganda mga kapatid, na ang ehersisyo napakaraming benepisyo. Kaya nga po, kung pagsasama-samahin natin, simoy ng hangin, sikat ng araw at itong ehersisyo, marami na tayong maiiwasang karamdaman na sa halip magpahirap sa ating katawan. Ang isometric, isotonic, aerobic, calisthenic exercise, ang mga sumusunod na sports ay tinatawag na isometric exercise, pagpapalapad ng katawan, bodybuilding, pagbubuhat ng mga timbang, weightlifting, pagsagwan sa bangka, rowing, dynamic tension, boxing, at pagtulak ng mabibigat na bagay. Ang mga naturang mabibigat na ehersisyo ay angkop sa mga manlalarong interesado lamang na palaparin at palakasin ang ilang natatanging bahagi ng kanilang katawan. Mainam ang ganitong uri ng ehersisyo sa pagpapalago ng mga kalamnan, subalit kakaunti lamang ang nagagawa ng ganito upang pahusayin ang pangkalahatang kalusugan. Minsan pa nga, ang ganitong uri ng mabigat na ehersisyo ay nakakasira na sapagkat pinabibigat nito ang gawain ng puso at sinisira ang balansing sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng sobrang pagdaloy ng dugo sa ilang bahagi ng katawan at kulang na daloy naman sa ilang bahagi. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay hindi nararapat doon sa mga taong may alta presyon at sakit sa puso. Ang mga tinaguriang isotonic exercises naman ay may kapakinabay sa naunang binanggit na unang uri ng ehersisyo. Ito ay sapagkat ang lahat ng bahagi ng katawan ay nababanat, hindi nahihirapan ng puso. Tumutulong din ang mga ehersisyong ganito sa pagkakaroon ng papapanatili ng balansing sirkulasyon ng dugo at sa pagkakaroon ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang isang halimbawa ng isotonic exercise ay ang tinatawag din sa Ingles na gymnastics o ang calisthenic exercise. Sa ganitong uri ng ehersisyo, ang lahat ng bahagi ng katawan ay kumikilos. Ganun pa man, ang ganitong uri ng ehersisyo ay hindi gaanong maaring asahan sa pagbubuo ng tibay ng katawan, endurance, stamina. Bagaman mainam ng mga ito sa pagpapaganda ng postura ng katawan at sa pagpapaliksi ng kilos. Mayroon din pang uri ng isotonic exercise na mainam sa pagbubuo ng tibay, endurance ng katawan sa pamamagitan ng pagpapakilos ng halos buong kalamnan ng katawan. Ito ay ang tinatawag na aerobic exercise. Ang halimbawa ng ganitong ehersisyo ay ang mga sumusunod: pagbibisikleta, mabilis na paglalakad, walkathon, pagtakbo, marathon, paglangoy,